Dito po ay ginamit natin ay isang channel lang po ng ating amplifier para lang po maganda ang ating pagpapaliwanag. Kung nakapansin nyo po dito, meron po tayong 8 ohms na speaker na kinabit, no? So ang ating amplifier ay meron siyang specs na 4 to 16 ohms. So pag nagkarga tayo ng 8 ohms na speaker, okay po siya, happy po ang ating amplifier. Dito naman po ay nagkabit tayo ng dalawang 8 ohms na speaker na nakaparallel. So pagka dalawang 8 ohms na speaker na nakaparallel, ito po ay merong impedance na 4 ohms. So pagka naka 4 ohms po siya, ang amplifier natin, halimbawa ang Tucson Rabi 8000, kaya niya pong mag-load ng 4 ohms, 8 ohms. So okay po siya, check po siya pagka ganyan. So kayang i-handle ng ating amplifier dahil sa specs ng ating amplifier meron siyang 4 to 8 ohms. So happy pa rin ang amplifier natin sa gantong connection ng speaker. Dito naman po ay nagkabit tayo ng dalawang 4 ohms na speaker na nakaparallel. So pagka dalawang 4 ohms na speaker na nakaparallel, ito po may equivalent ng 2 ohms po, 2 ohms. So magiging 2 ohms po ang ating impedance ng dalawang speaker na nakaparallel. So pagka tulad ng Tucson Rabi 8000 natin na meron lang siyang pinakababang impedance na 4 ohms, ay hindi niya po kakayanin kasi ang specs niya po, kaya niya lang pong i-handle yung 4 ohms pataas. Yun lang po ang kaya ng ating amplifier na sinasample. Pero meron pong solusyon sa ganyang problema na dalawang 4 ohms nakaparallel. Babaguhin lang po natin ang kanyang connection para makaya po ng ating amplifier yung connection niya, yung impedance niya. By ganyan po ang mangyayari. Ang gagawin natin, ikukonekta natin ang dalawang 4 ohms na speaker natin in series po. So, pagka dalawang speaker po na naka-series, ang magiging value ng kanyang impedance ay ang dalawang 4 ohms na naka-series, ang magiging value niya na equivalent po ng 8 ohms na impedance. So, ang ating amplifier ay ginawa po para humandle ng ganitong klase ng impedance tulad ng Tucson Rabi 8000. So, happy po ang ating amplifier sa gantong klaseng connection ng ating speaker. So, pumunta naman po tayo sa gantong klase ng amplifier. Ito pong amplifier na to ay RMX 5050A at siya ay merong kaya niyang humandle ng sa dulong baba po yung kanyang specs. So, sa 8 ohms meron siyang 1100 na RMS. Tapos sa 4 ohm meron siyang 2000 watts. Tapos naman sa 2 ohms naman po meron siyang 2500 watts na RMS. Tapos sa bridge po 4 ohms meron siyang 5000 watts. Yan po yung gagamitin naman natin to sa example naman ng mga speaker na pwedeng i-load sa kanya. Dito naman po nag-load tayo ng isang 8 ohms na speaker. Ang kanyang impedance po ay 8 ohms. So ang ating amplifier po ay merong specs na 2 ohms pinakababa hanggang sa pataas. So kaya niyang i-handle to ang gantong klaseng speaker na mayroong 8 ohms impedance. So nag-load naman po tayo dito ng dalawang 8 ohms na nakaparallel. So pagka dalawang 8 ohms na speaker nakaparallel, meron po itong value na 4 ohms na impedance. So ang amplifier natin ay ginawa para dito at may specs na pinakababang 2 ohms. So kayang-kaya niyang i-handle to. Gantong klaseng connection ng speaker. Dito naman po ay nag-load tayo ng 4 na speaker na nakaparallel. So, pagka 4 na speaker po na merong 8 ohms na impedance at nakaparallel, so ang magiging value po nito ay magiging 2 ohms po ito. So, ang ating amplifier na sinample dito ay merong specs na 2 ohms pataas. So,
pagka ganito ang klaseng configuration, kayang-kaya po i-handle ng ating amplifier to. Pero hindi po nangangahulugan na pagka nagkabit tayo ng nagload po tayo ng apat na speaker na naka-parallel at may volume 2 ohms, ay basta-basta na lang po tayo magkakabit kahit kaya ng specs ng ating amplifier. So, titignan din po natin. Kasi halimbawa, ang mga kada isang piraso ng isang speaker na yan ay mataas sa plagay nating 1,000 watts kada isa niyan. So pag sa apat na yan, 4,000 watts na yan. Naka 2 ohms yan. So hindi kaya po kasi ang specs natin, kung titignan nyo po dito sa baba ng specs niya, sa 2 ohms niya, meron lang po siyang 2,500 sa bandang baba sa 2 ohms. Ngayon, kung ang mga speaker na yan, apat na speaker na yan ay merong wattage na 500 watts, so kaya niya pong i-drive yan kasi apat lang po yan, i-total natin, meron siyang 2,000 watts. Sa 2 ohms, meron pong specs yung amplifier natin na 2,500 watts. So meron pa siyang meron pa siyang extra power na 500 watts. So kaya niya pong i-drive yan 2 ohms na tagpa 500 watts ang isang piraso. Dito naman po gumamit po tayo ng 2,000 watts kada isang piraso ng isang speaker. So ang impedance po nito ay 8 ohms. At ikinabit natin siya sa parallel connection. So pagka dalawa pong 2,000 watts na nakaparallel, 4,000 watts po yan at ang kanyang impedance po ay magiging 4 ohms. So pagka ganitong klase po ng connection, ang wattage niya ay 4,000 watts na. Kung titignan nyo sa taas na bahagi ng ating specs ng ating amplifier sa bandang dulo, pwede na po natin siyang ikabit sa bridge mode na po tayo. Gagamitin natin magbe-bridge mode na po tayo na nakaparallel tong dalawang to. Kasi meron po siyang 5,000 watts. Meron pa tayong allowance na 1,000 watts. Yan. Pero pagka halimbawang 2 ohms naman po, ay hindi na po kakayanin. Kasi hanggang 2,500 watts lang po sa 2 ohms ang kaya ng ating amplifier. So pagka sa 4 ohms siya, ang gagawin natin dito, magbe-bridge na po tayo para po makaya ng ating amplifier kasi yun lang pong specs ng ating amplifier na kaya niyang i-handle.